sa kasagsagan ng pambobomba ng Israeli Air Force sa teritoryo ng Gaza bilang response sa naging pag-atake ng Hamas noong October 7. Isang elite unit ng mga specially trained combat soldiers ang umaatake at sumisira sa ipinagmamalaking network of tunnels ng mga Hamas operatives. Hindi masyadong nababanggit sa media ang elite unit na ito, subalit sila ang nasa likod ng tagumpay ng Israel Defense Forces sa pagkakadiskubre at pagkakawasak ng mga military assets na ito ng Hamas. Sino nga ba ang elite unit na ito ng IDF at paano nila nagawang wasakin ang tinaguriang Gaza Terror Metro Underground Tunnels? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang mga underground tunnels ang tila ba nagiging last line of defense ng grupo ng Hamas. Isang epektibong asset ng grupo, kaya naman nagiging mahirap para sa Israel Defense Forces ang matupad ang kanilang layunin na tuluyan ng i-wipe out ang lahat ng miyembro ng militanteng grupo. Sa kasalukuyan, nakasalalay sa elite unit na Yahalom ang mga susunod na hakbang ng Israel. Ang grupong ito ang siyang tuloy-tuloy na nagsasagawa ng mga operasyon upang halughugin ang buong Gaza Strip para makita ang mga underground system na pinagtataguan ng Hamas. Sino nga ba ang Yahalom unit ng Israel Defense Forces? Ang Yahalom ay hango sa Hebrew word na ibig sabihin ay diamond. Sila ay mga elite engineering unit ng IDF na nag-training upang i-locate at i-explore ang tinatayang 500 kilometers ng underground tunnels na hinukay at ginagamit ng Hamas para magpuslit ng mga military goods, weapons at supplies para sa kanilang mga operasyon. Sa mga nakalipas na taon, ang mga tunnels na ito ang naging sentro ng operasyon ng Hamas upang maiwasan ang mga drones at mga aircraft ng Israel na nagmamasid sa kanilang mga ikinikilos. Pinaniniwalaang sa mga tunnels din na ito, idinaan ang mga missiles at mga rockets na ginamit sa pag-atake sa Israel noong October 7, 2023. Ayon sa Israeli military, malaki ang tsansa na ang mga entrance at mga exit points ng mga tunnels na ito ang siya ring ginamit ng militanteng grupo upang magsagawa ng kanilang Al-Aqsa Flood Operation. Kung kinakailangan pumasok ng tropa ng Yahalom unit sa loob ng mga tunnels, ang Samur at Okets unit, ito ang siyang susugod sa tunnels. Kapag nasa loob na ang mga ito, tsaka naman nila gagamitin ang mga robots upang magsagawa ng surveillance bago ang napipintong labanan sa loob ng tunnels. Kabilang rito ang Iris robot o ang tinatawag ng mga sundalo ng IDF bilang throwbot. Dahil ito ay may kakayahan na suyurin ng mga tunnels at magpadala ng mga feed ng mga pictures o larawan kung ano ang nakikita nito sa kanyang kapaligiran. Mayroon dito mga sensors kung saan nadedetect nito ang mga weapons o ang mga booby traps at maging ang mga tao sa kapaligiran nito. Mayroon ding idinidevelop ang Israel na mga robot katulad ng Gladiators ng US Marine, isang tactical track drones na may sensors at capability na magdala ng 7.62mm squad automatic weapon. Sobrang laking tulong ng mga equipments na ito sa mga sundalong pumapasok sa tunnels. Bukod dito ay nagsusot din sila ng mga protective gears upang maging handa kung sakaling gumamit ng mga chemical weapons ang Hamas operatives habang sinusuyod nila ang kalaliman ng mga tunnels. Susunod naman sa pag-ataking ito ang ikatlong unit ng Yahalom na tinatawag na Whistle Commandos, especially selected troops na siyang responsable sa pagsasara ng mga entry points ng tunnels at trained sila na gumalaw sa mga enclosed at claustrophobic conditions. Ang tunnel combat ay kinukumpara sa underwater fighting dahil ang mga gamit katulad ng thermal imaging, surveillance, or navigation system ay madalas na hindi gumagana sa ilalim ng lupa. Ayon kay John Spencer,
isang combat veteran at Chief of Urban Warfare Studies sa Modern War Institute. The underground is a very effective way to hide your capability, protect your capability, and also use asymmetric means, as in not going toe-to-toe with the other military by using the underground to pop up and surprise attacks and pop back down and conserve your capability. That is a primary strategy of Hamas. Ganito nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Sa pagsabak ng IDF sa loob ng Gaza Strip, marami na rin silang kinakaharap ng mga problema. Ilang beses na ngang nagkaroon ng mga pang-aambush sa mga Israeli soldiers ang mga Hamas fighters na bigla na lamang sumusulpot at nagsasagawa ng pag-atake sa kanila. Sa puntong babawi naman ng ground units ng IDF, mabilis na nakakapuslit ang mga Hamas operatives gamit na rin ang tunnels na ito. Kaya naman mas nagiging maingat ang mga tropa ng IDF sa kanilang isinasagawang pagkilos sa loob ng Gaza territory. Sa kabila ng tuloy-tuloy na mga airstrikes ng Israel Defense Forces sa loob ng isang buwan, aminado sila na halos wala nga itong nagiging epekto, lalo na sa mga underground unit ng Hamas. Sinabi naman ni Colonel Yaron Bet-On, dating commander ng Yahalom unit, na isa sa main challenges ng underground warfare ay walang above ground signature ang kanilang mga kalaban, kaya napakahirap nitong i-trace. Komplikado ang pagkuha ng intelligence sapagkat hindi mo nga nakikita ang iyong kalaban. Alam naman natin na magkaiba ang training simulation sa actual na misyon. Kapag nakapasok na nga ang Yahalom forces sa loob ng tunnels, doon palang nagiging malinaw para sa kanila kung gaano nga ba kadelikado ang kanilang misyon. Kaya naman kailangan daw nilang maging handa sa anumang magiging sitwasyon at mag-improvise kung kinakailangan. Sa mga nakalipas na araw, marami na rin namang nagiging reports kung saan matagumpay na nawawasak ng IDF ang ilan sa mga nadidiskubre nilang mga tunnels. Ginagamit ng Yahalom ang iba't ibang uri ng mga equipments katulad ng sponge bombs. Isang special weapon ito na gumagamit ng chemical reaction para sumabog ang mga foams na maaaring magsarado sa mga openings ng mga tunnels. Ayon sa report, ilang araw na rin silang nagte-training sa mga tunnels bago pa man magsimula ang ground invasion sa Gaza Strip. Unang ginamit ng IDF ang armas na ito noong 2021 kung saan nagkaroon sila ng field testing sa mga tunnels sa Chi Elim Army Base, hindi kalayuan sa Gaza border. Naniniwala ang Israel na kahit na well-trained ang mga Hamas sa tunnel warfare, mapipigilan ng sponge bomb ang maambush ang mga IDF habang sinusuyod nila ang dense burrow system na ito. Sa pagset nila ng mga explosive device na katulad nito, agad ito maglalabas ng foam-like material na tumitigas habang sinasarahan nito ang mga lagusan. Ang tunnel warfare ay isa sa pinakadelikadong laban para sa Israel, pero determinado sila na hanggat maaari ay mapababa ang casualties ng kanilang mga sundalo. Kaya naman simula pa noong 2008 hanggang 2014 ay sinusubukan na nilang wasakin ang mga tunnels na ito. Nagkaroon pa nga sila ng kampanya na tinatawag na Operation Protective Edge, kung saan ang mga IDF operatives ay sinusubukang ilocate at wasakin ang mga natatagpuan nilang tunnels sa pamamagitan ng paglalagay dito ng mga explosives. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng tunnels ay nagagawa nilang sirain dahil sa tuwing may madidiscover sila ay gumagawa lamang ng panibago ang mga militanteng grupo. Idinisclose nga rin ng defense analyst na gumagamit din ang Israel ng ground penetrating radar at gravity detectors upang matrace nila kung may mga tunnels na malapit sa border ng Gaza patungo sa loob ng Israeli territory. Isa pa sa mga factors na nakakadagdag rin sa tensyon ay ang mga hostages na hawak ng Hamas. Kung sakaling pasasabugin ng Yahalom unit ang mga tunnels bago pa nila ma-secure ang mga hostages, ay siguradong magdudulot ng panganib ito sa buhay ng mga bihag. Isa pa nga ay hindi pa rin talaga malinaw ang eksaktong lokasyon ng mga ito sapagkat malaking challenge para sa Israel at maging sa Amerika ang makakuha ng mga accurate intelligence.
Malaki ang posibilidad ng ibinigay na misyon ng Israel Defense Forces sa Yahalom unit ay hindi lamang ang pag-locate at pagwasak sa mga tunnels. Maaring iniatang na rin sa kanila ang responsibilidad na mailigtas ang mga bihag mula sa kamay ng Hamas. Sa pagpasok ng Israeli forces sa pusod ng Gaza Strip, hindi malabong palipat-lipat na ng lokasyon ang Hamas kasama ang mga bihag. Kaya naman sa pagpapakawala ng Yahalom soldiers sa underground tunnels, naniniwala ang IDF na magagawa nilang ma-corner ang lahat ng Hamas at maging ang mga high-ranking members nito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.